Ayan guys, mega loud shoutout. Good morning, good afternoon, good evening guys. So nandito na naman tayo. Isa na namang napakagandang araw dahil magko-cover tayo ng medical mission dito sa Pasig. Nahatid po ni Ate Sara Diskaya. Ma'am, good morning po. Bukod po sa mga medical mission, ngayon po ay February, ano naman po ang bago o aabangan ng ating mga Pasigenyo na programa? Siyempre, nandun pa rin tayo na nabibili tayo ng mga bigas. And siyempre, meron tayong mga Valentine special na to be announced pa. Ma'am, napansin namin na bago po ba yung HIV test, ma'am, na inaano nyo ngayon dito sa Pasig po, ma'am? Yes. Oo, nagpasok tayo ng HIV testing. Actually, di ba, sinabi ko naman doon pa noong unang medical mission na nag-start pa yung mga dating medical mission, mag-iisip tayo ng bagong programa na pwede natin idagdag sa medical mission natin. So, ito yung isa na naisip namin na hindi na nag-focus sa mga LGBTQ, yung mga gusto magpa-test na for the HIV testing naman na tinanggap natin. Possible ba sa medical mission mo matagdagan yung mga may cancer patient? Actually kasi sa cancer patient kasi usually sa hospital ginagawa yun kasi may mga yung mga may PET scan yan, so hindi naman kaya yan i-mobilize sa mga medical missions natin, kundi magpa-check up lang yung patient natin sa mga medical missions na ginagawa. Kuya, ano pong may address mo sa mga comments po na pwede naman kayo magpatayo ng hospital ngayon instead of Actually, sa status po namin ngayon, hindi po namin kaya magpatay ng hospital dahil muna po, ang requirements po ng isang hospital, kailangan po ay building permit po sa LGU. Ganun din po, siyempre may mga permits po yan. I think you need clearance, you need clearance from the DOH, so you need to get necessary licenses for hospital. Sa building permit pa lang, negative na yata kami doon. Sorry. So sa mga tuwid, pwede sana, pero yes. Sa HIV testing na po yung mga, paano po natin sila may kaya sa... For the HIV testing, it's done naman with the discrepancy naman. Although the may booth dyan, syempre we will keep yung discreet naman yung gagawin testing. Yung information. Ate Sara, inaantay na po, inaasahan na ng mga Pasigenyo itong medical mission na napakagrabe ang dami. Saan pa daw po ba ng mga Pasigenyo hanggang May o lampas pa? Kasi inaasahan namin I think kasi may rules, no? hanggang ano lang po kami, bago mag 45 days ng election po, kasi bawal na pong gumastos sa mga panahon na yan. Pero huwag po kayo mag-alala, tulungan niyo po si Ate Sara. Dalang ito pong ginagawa natin medical mission sa temporary lang po ito, hindi po sa permanente. Pero gusto po namin na kapag nanalo po sa amin si Ate Sara, at bigyan po ng pagkakataon, ay permanente pong sumay ni Ate Sara. Magtatayo po siya ng isang 11-story hospital na ma-accommodate po ang lahat ng mga taga-Pasig, sapagkat dati po, ang populasyon po ng mga taga-Pasig ay nasa kalahating milyon lang. Ngayon po ay nasa 1 milyon mahigit na po. So kailangan po talaga nating ma-decongestion po ang hospital, magdagdag ng bagong hospital, at kompleto ang facilities po at mga equipment. Pero po sa insurance, kahit na ito na yung medical mission, tuloy-tuloy pa rin ang bitwa natin. Maraming Pasigenyo ang natuwa sa programa na ito ni Ate Sara. Sino ba naman ang hindi matuwa sa libreng check-up, gamot, lahat nandito na, no? Manicure, pedicure, haircut at masahe nandito na. Sa mga Pasigenyo, abangan nyo po ang pag-ikot ng medical mission ni Ate Sara Diskaya. At nangangako ang Team Kayadis sa pamumuno ni Ate Sara Diskaya na iikutan nila lahat ng barangay ng Pasig. Talagang hulog ng langit para sa mga Pasigenyo si Ate Sara Diskaya, ang Team Kayadis. Kaya abangan nyo po ang announcement sa inyong mga barangay kung kailan na iikot ang medical mission at iba pang programa ni Ate Sara Diskaya, ang libreng bigas, no, sa inyong barangay. Yan lamang po, mag-ingat po tayo at mabuhay po tayong lahat.
natin. Libre po ang ating pagkain, kumain po tayo, baka po tayo mahilo mamaya, lalo-lalo na kung dala niyo po yung gamot ninyo at nakalimutan yung inumin. Kumain po tayo, baka po tayo mahilo mamaya, lalo-lalo na kung dala niyo po yung gamot ninyo at nakalimutan yung inumin.